Tatlo sa most wanted terrorists sa buong mundo ang napatay sa isinagawang airstrike ng Armed Forces of the Philippines sa Sulu kaninang madaling araw. Kabilang sa nasawi ang isang leader ng Abu Sayyaf at dalawang konektado sa international terrorist group na Al-Qaeda. May report si Marisol Abduraman. This morning around 3 o'clock, the Western Mindanao Command conducted a deliberate joint operations against identified members of the Abu Sayyaf group under Gumbahali Humdail, also known as Dr. Abu, and Al-Qaeda-linked Jemaah Islamiyah terrorists. Nakajackpot ang AFP ngayon sa isinagawang airstrike sa bayan ng Parang Sulu. Matapos umanong bombahin ng OV-10, tatlo sa most wanted terrorists sa bansa at maging sa buong mundo napatay. Ang una sa listahan ng tinatawag na high-value target, si Zulkifli bin Her alias Marwan, isang Malaysian si Marwan na isa sa mga pinakamataas na leader ng Jemaah Islamiyah na konektado sa grupong Al-Qaeda ni Osama bin Laden. Explosives at demolitions expert umano si Marwan at nahaharap sa kasong multiple murder at multiple frustrated murder. Siya rin ang 29th most wanted ng FBI o Federal Bureau of Investigation ng Amerika na may patong na $5 million o 215 million pesos. Sa Pilipinas, wanted din siya at may patong sa ulo na 7.4 million pesos. Napatay din ang isa pang JI na si Muhammad Ali bin Abd al-Rahman alias Mawiya. Dati siyang miyembro ng Singaporean military na may ranggong major. Wanted din ng US State Department. May patong na $50,000 sa ulo o 2.1 million peso. Patay din ang notorious sa si Gumbahali Jumdail o mas kilala na alias Dr. Abu ng Abu Sayyaf. Sangkot ito sa kidnapping ng mga dayuhan sa Dos Palmas, Palawan at kidnapping sa Sipadan, Malaysia. May patong din siya na 13.4 million pesos sa ulo, 7.4 million mula sa Pilipinas at $140,000 mula sa Amerika. This is a terrific blow. This is a big blow on the part of the Abu Sayyaf group and with links to the Jemaah Islamiyah. Bukod sa tatlo, 12 pa raw ang napatay sa operasyon. Agad tinanggi ng AFP na may mga sibilyan na nadamay sa nasabing airstrike na umabot lamang daw ng ilang segundo. The operation that was conducted was based on thorough, well-deliberate plan and based from months of continuous monitoring and surveillance of this known ASG and JI personalities. Pinuri naman ng Malacanang ang matagumpay na operasyon ng militar. Napatay man ang mga leader ng mga teroristang grupo, hindi raw dito nagtatapos ang operasyon ng gobyerno laban sa terorismo. Sa katunayan, lalo nga raw nilang pag-iigtingin ang kanilang operasyon. Disyembre nung nakaraang taon, sinabi ng AFP na may 30 terorista, kabilang na ang 6 na JI sa Sulu. Marisol Abduraman, GMA News. Mariing kinondena ng Malacanang ang pagdukot sa dalawang dayuhan kahapon sa Tawi-Tawi. Patuloy ang search and rescue operations ng pinagsanib na puwersa ng PNP, Philippine Navy at Marines para mailigtas ang mga biktima. Alauna ng hapon kahapon nung dukutin ng mga armadong lalaki sina Elwold Horn, isang Dutch national, at Lorenzo Vinciguera na isa namang Swiss sa Sitio Luok, Barangay Parangan sa bayan ng Panglima, Sugala. Sa huling ulat ng PNP, nakatakas mula sa mga kidnapper ang Pilipinong tour guide na kasama raw ng dalawang dayuhan. Tumalon daw mula sa bangka ang Pilipino habang naglalayag sa dagat ang grupo. Sa ngayon, pinaniniwala ang nasa bayanan ng Languyan sa Tawi-Tawi ang mga dinukot. Sa akin lang po, ginagawa yung dapat gawin at kailangan gawin. Nag-uugnayan po tayo doon. Nasa Tawi-Tawi po ang kapangyarihan ng insidente. Sisikapin po natin ma-resolve agad. In fact, ang ating security forces right now are doing the search and rescue operations na ginagawa na sa kasalukuyan. And we have enough forces being deployed in the area that is supporting the Philippine National Police.